Hello, hello, hello. Ilan po ha? Wala po akong wala po akong assistant, wala po tayong editor kaya as usual ang pambansang kagawad dire-diretso lamang kahit na medyo nagkakamali, dire-diretso lang po tayo. Hindi po ako marunong mag-edit. Pero meron po sana akong balita sa inyo. Pero today is January 7, Wednesday. It is 8:30 in the morning. So mahalaga po tong balitang ito. Pero as usual, magbibigay ako ng konting warning sapagkat, ito na nga. Nag-announce po ang COMELEC recently sa mga dyaryo, sa mga vlogs, at sa ating mga news balita sa telebisyon na magkakaroon daw po ng tatlong eleksyon ngayong 2026. Okay, ano-ano yung mga eleksyon na yon? Itong BARM sa March, magkakaroon ng plebiscito regarding doon. At saka, syempre, yung BSKE 2026, yung November 2. Okay. Yun ang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia. Kasi maghahanda na raw sila. At kung maaalala natin, lahat ng paghahanda nila last year sa BARM, sa BSKE, at saka kung ano pa mga pinaghandaan nila, inasayang lamang. Dahil wala nangyaring eleksyon. Yung sinasabi niyang super election last year, naging super wala election 2025. Yun ang pinagmamalaki niya, super election eh. So, naghahanda daw sila. So, ngayon, maghahanda na daw sila para sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, yung first parliamentary election after 10-15 years, magkakaroon na ng totoong mga representante sa bawat distrito para maging membro ng kanilang parliament ang ating mga kapatid na mga Muslim sa BARM region. Okay. Pero kung maaalala ninyo, dineclare ng Supreme Court na unconstitutional yung BAA 77. BAA 77, yun po ang magbibigay ng puwang para magkaroon ng eleksyon last year. If I remember yata, October last year, dapat magkakaroon ng election sa BARM. Kaya lang, dineclare ng Supreme Court na unconstitutional dahil maraming unfair provisions para sa redistricting ng mga distrito sa Bangsamoro. Okay. Ayoko na masyado maging technical. Aside from that, nakita ng Supreme Court na unconstitutional siya. So, hindi natuloy noong October 2025. Nireset ng COMELEC for 2025 itong March. Pero ang tanong, paano magkakaroon ng eleksyon for March 2026 na ina-announce ni Chairman George Garcia na sila ay mag-prepare, wala pang ang batas na pinapasa para sa bagong redistricting ng BARM area, Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Wala pa hong batas. So hindi ko maintindihan bakit announce si Chairman George Garcia na magkakaroon ng eleksyon. Last year pa siya talak ng talak. Wala namang natutuloy. In fact, kasi kung magkakaroon ng BARM election sa March, ito na lang ha, ito nga January ngayon, January, February, March, 3 buwan. Okay, less than pa nga. Dapat nung December natuloy yung Certificate of Candidacy filing ng COC ng mga tatakbo sa BARM. Even that, sinabi ng Supreme Court na dahil unconstitutional yung batas, wala nang nag-file. So ano sinasabi ba ni Chairman George Garcia? Gagawa sila ng sarili ng eleksyon, which is impossible, unconstitutional. Wala nga nag-file eh. So paano niya sasabihin nagpe-prepare na naman sila? Ewan ko kung ano sinasabi niya. And then after that, magkakaroon, pagkatapos ng BARM kung natuloy, magkakaroon ng plebisito tungkol po dyan. Okay. Ang problema dyan, hindi naman magkakaroon ng plebisito kung walang eleksyon. Excuse me Sensya na. So, yun ang
dapat linawin ni Chairman George Garcia kasi ito na naman tayo, gagastos na naman ng taxpayer sa preparation. Ilang preparation na ang ginawa eh. So, this leads us doon sa pangatlong eleksyon. Kasi hindi ako naniniwala hanggat walang batas na may bagong redistricting at constitutional ang BARM, hindi magkakaroon ng eleksyon. So, hindi ko alam kung ano sinasabi ni Chairman George Garcia. Siguro mas malalim ang knowledge sa akin tuwing election, of course. Siya ang commissioner. Pero hanggat walang batas, declared na unconstitutional, ang mga nakaupo dyan is appointed. Kaya nga excited na yung mga taong magkaroon ng eleksyon naman. Dahil ang eleksyon is true representation of the will of the people. Hindi sila mga in-appoint. So ngayon, pupunta tayo sa sinasabi ni Chairman George Garcia na third na election, ang BSKE November 2, 2026. Ayun, yun matutuloy. Ano ba ang difference ng BSKE sa BARM? Kasi it's a region ha, huwag natin pag-usapan yan. Ang BARM walang batas para magkaroon ng eleksyon. Ito, BSKE 2026 November 2, yun ang batas. Republic Act 12232. Yung BAA 77 declared as unconstitutional, appointed pa rin ng mga nakaupo. Ito magkakaroon tayo ng representation ulit. Magpipili tayo ulit ng ating mga barangay officials na dineclare na lang November 2, 2026 ang eleksyon. True. Ang batas nga ay Republic Act 12232. Nalilito na ako kasi Okay, sorry. So, ito may batas, ito wala. So, ito matutuloy. Pag in-announce si Chairman George Garcia na, tuloy-tuloy yan hanggang May ang registration. Ang dami yung registration ngayon, mga satellite offices. Ayan, magandang preparation yan. Kasi nga dinadagdagan natin ang ating mga botante, yung mag-18. O yung mga bagong new voters, whatever, transferee, alam nyo na po. And of course, sinabi ng batas, November 2 talaga matutuloy. Not unless na lagi kong sinasabi, may mag-file na congressman o senador to amend, changing the date of the election of the BSKE from November 2 to, hindi natin alam. Yan. Yan ang aabangan natin. Ang sinasabi lang na 80%, 60%, 70% na tama ang sinasabi ni George Garcia, Commissioner, yung BSKE 2026, yun matutuloy yun. Kasi may batas. Kung tatanungin nyo ako, may election ba November 2, 20? Yes, may batas eh. Batas yan. Ngayon, ang usapan, pag may nag-file ng congressman, kasi, gaya nga sinasabi ko, alam ng patay, subukan ninyo. Subukan ng COMELEC na hindi sila pumunta sa kanilang mga patay, mga maestra, mga COMELEC officer, staff, lahat ng Commission on Elections, tignan ko lang, kung kalahati doon mapapatrabaho nila sa araw na yon. At yung mga kandidato tignan ko lang yung mga inipon ninyong boto, kung kalahati, madadala ninyo sa presinto. So malamang para sa akin lang ha, kung hindi busy ang congressman tsaka mga senador sa mga ibang mga iniisip nila, dapat ngayon pa lang mag-file na sila ng batas. Ito na naman yung aso ko, mag-iingay na naman. So, bakit mo sinasabi yan, Kags Butch? Kasi ang BAA 77, ako yung asa ko. Yung BAA 77 at saka yung BSKE, nakatuon yan, nakadikit yan. Itutuloy-tuloy ko na lang po ha. Nakatuon po yan sa presidential elections ng 2028. Kung ako nakaupo, sasabihin ko yung appointment niyo extend ko kayo para lang hawakan ninyo yung region na yan. And akin yan. Kasi you owe me. Okay? Yung mga posisyon ninyo. Maaaring mangyari yun. Politika yan BSKE. Okay. Cancel muna natin mga hanggawan, mga kapitan. Ha? Happy-happy muna tayo. Pero, tutulungan ninyo ang kandidato ko. Kung sino man yun. Sa 2028. Kasi 2 years, nagpe-prepare na ngayon yan. Marami na mangyayari sa 2026 na tsaka natin pag-uusapan. So, yun sinasabi ba ni Chairman George Garcia, politically speaking, legally and politically speaking, matutuloy? Well, malabo yung Bangsamoro kasi wala pang batas. Hindi ko alam kung anong preparation niya, bakit siya nagpe-prepare.
siguro dapat i-push niya muna na magkaroon ng bagong batas at hindi unconstitutional yung ipapasa para matuloy this year. But I doubt kasi 3 months na lang. Do the arithmetic. Wala pa nagfa-file ng COC dahil sinabi ng Supreme Court, walang magfa-file dahil walang batas. So kung March yan, do the arithmetic, 3 months, paano? Sige nga. Arithmetic, simple arithmetic. Yung BSK 2026, huli ko nang sasabihin ito. Yung November 2, mali. So, kung i-amend nila to November 9 siguro, second Monday or first Monday ng December. Hindi ko maintindihan kung bakit first Monday lagi ang election eh. Pag-uusapan din po natin kasi meron akong suggestion tungkol po dyan. So, maingay na yung aso ko kasi nakikipagtahulan siya doon para lubasin ko lang. Gusto niya makipaglaro, si Pippen. So, maraming salamat po. Konting vlog lang po. Maraming salamat sa pakikinig. God bless.